Ah, Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 28 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ah, nakikita ko o napapanood ko sa YouTube. Maraming nananawagan na si Sara Duterte at saka si Robin Hood Padilla ay huwag na swelduhan. Huwag na pasahurin. Yun ang nakikita ko na panawagan ay maganda naman yan. Maganda yan, kasi nga ay naandun lang sila at hanggang ngayon sa dahig doon sa Netherlands. Ay may mga tungkulin sila dito sa sa Pilipinas. May mga posisyon sila na dapat nilang asikasuhin. Ay bakit naandun sila? At saka isa pa, yung huling balita ngayon ay hindi naman sila ata pinapapasok Opo, pati yung mga bagahe na dala nila ay hindi rin pinapapasok. Ay talagang ganun may sarili silang batas doon At ginagalang nila ang batas nila. Walang palakasan, walang pabor-pabor. Kung ano yung batas, yun ang ipapatupad nila. Ganun po doon sa Netherlands. Kaya nga ay umaasinso naman Hindi ba? Ay dito kasi sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas po ay hindi aasinso ang Pilipinas Kasi nga nakasulat sa Biblia, righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Ayan po. Kaya kung nagpa-practice tayo ng palakasan o yung batas ay hindi natin ginagalang, ay kasalanan po yan Lawlessness is sin. Ayan po. Kaya hindi talaga aasinso. Pero dyan sa Netherlands ay umaasinso kasi nga ginagalang nila ang batas. Opo. Ay wala tayong magawa dyan kasi kultura na po dito sa Pilipinas yan Kultura. Ngayon ay ito nakasulat, hindi, yung title muna pala may panawagan, yan po ang title ko ngayon, may panawagan Sara Duterte at Robin Padilla, huwag na sweldohan. Yan po ang panawagan. Ay pinakikinggan ko po yung mga sinasabi ng mga vloggers ay tama naman. Pero dadagdagan natin, gagamitin po natin ang Biblia. Ganito po kasi ako pag may narinig ako na isang bagay na yung issue na pambansa, agad-agad may pumapasok sa aking isipan Opo, yung mga Bible verse. Ang mga Bible verse po dyan ay yung if anyone does not want to work, neither he should eat. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kung ayaw daw magtrabaho, ay huwag pakainin. Ayan ay ayaw nila magtrabaho O kaya tanungin natin sila, gusto ba nila magtrabaho sa Senado, si Robin Hood Padilla? O ayaw na? Diyan na lang siya sa dahig. Di ba? Ay huwag nang swelduhan o huwag nang pasahurin. Ganun po yan. If anyone does not want to work, neither he should eat. Yan po. At yan ang matatalakay natin mamaya.
Pero ito nga ang mga reason kasi nga po, hindi nagtatrabaho o ayaw na magtrabaho. Hindi ba? O, kung alam na nila na hindi na sila kailangan doon, o hindi sila makapasok, o hindi sila ino-honor doon, yung posisyon nila, o yung mga pribilehyo nila na nakukuha sa Pilipinas, hindi ino-honor doon, ay dapat umuwi na sila. Ganun po yan. At magtrabaho na sila. O, mga personal na bagay na ang kanilang tinatrabaho. Personal po yan Yang desisyon nila ay pansarili lang nila yan. O pangpamilya. O pampolitika. O pang-alyansa nila. May nagsasabi nga na kaya na andun si Robin Hood Padilla ay gustong makakuha ng malaking budget para dun sa mga kandidato. Kasi siya nga ang presidente ng PDP. Siya ang presidente. Ang chairman ay si Duterte, si Digong. Ay siguro ay ang pira ay nanggagaling kay Digong. Yan po. Kung personal at kanya-kanyang lakad, dapat walang allowance. Ayan nga baka may mga allowance pa yan na nanggagaling sa kanilang opisina. Hindi ba? Baka may allowance ay samantalang ang nilalakad nila ay personal. Ayan po ang pinapaliwanag nung naririnig ko na nagtatalakay dyan, patungkol dyan. Pero ako, gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Bakit ako ay sang-ayon dyan na huwag silang swelduhan habang naandyan sila. Opo. Pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse, ay hayaan nyo muna po na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin at ako ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Imelita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User Keke, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berreliar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, si Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pechay,
Kapihan ni Art at Ago, Dem Diyos Journey, kakamping ang batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magdo, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po ngayon ay yun nga, may panawagan Sara Duterte at Robin Hood Padilla, huwag na syulduhan. Ay okay naman po yan. Tama yun. Kasi nga, ay ito po ang isishare ko sa inyo, itong Biblia. Opo, Biblia. Katulad ng sinabi ko po kanina, pag may topic na ganyan, agad may mga 3 o 5 verse na sumusuot na agad sa aking isipan. Ito po sa 2 Thessalonians 3:10, ang nakasulat po ay ganito. Si Apostle Paul po ang sumulat nito sa mga Ephesian, sa mga Thessalonians. Kasi nga ayaw na magtrabaho. Opo. Ayaw na magsipagtrabaho. Ay hindi naman yun ang itinuturo ng Biblia. Hindi yun ang itinuturo. Ngayon, ay kung ayaw magtrabaho, ay huwag pakainin. Kasi nga umaasa na lang sa church eh. Mayroon kasi na history ang church pero hindi nakasulat na yung iba dinudunit na lahat ang ari-arian sa church. Tapos doon na lang sila aasa. Yan po o doon na lang sila kakain, doon na sila sasandal. Ay hindi naman yun ang itinuturo. Ngayon, ang sabi ni Paul ay, for even when we were with you, we commanded you this. If anyone will not work, neither shall he eat. Ayan po. Nung naandun ako kanya sa inyo, ay ito ang iniuutos ko sa inyo, sabi ni Apostle Paul. Ito ang pinapaliwanag ko sa inyo o ito ang nilalakad ko sa inyo. Kung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kasi nga, ay doon na sila kumakain sa church po eh. Opo, yun po. Kaya, pwede yan. Ay kung ayaw na talaga magtrabaho ni Robin Hood Padilla dahil doon na lang siya o iaalay na niya ang kanyang buhay. Sinabi nila noon yan na sasama siya mabilanggo. Sinabi niya ay kung gawin niya yan, ay bahala siya, hindi ba? Pero, wag na siyang syulduhan. Genesis 3, verse 19. Ito po ay nung nagkasala na si Eva at Adan, nung sumuway dun sa utos na huwag silang kakain nung prutas na mabubuksan ang kanilang kaisipan kung ano ang evil at saka ano ang good. Yun po, pinagbawal kainin yun. Ay pero kinain nila, ay ito nga ang nangyari. Ay isa sa parusa sa kanila, ay kasama na po tayo doon kasi nga ang sinabi ko kahapon, we were in Adam when he sinned. Naandun tayo sa balakang ni Adan. Maliban na lang kung ang iba sa atin ay nanggaling sa unggoy. Yung iba kasi, ang nilalakad nila ay nanggaling daw sa unggoy. Ay ang hirap pong patunayan yan kasi hanggang ngayon may unggoy. Hindi ba? Ang sabi ng iba, ay pero ako, naniniwala ako na ang pinanggalingan natin ay si Eva at Adan. At sa compute ng Biblia po, wala pang 7,000 years ang layo sa atin ni Eva at Adan simula nung pinalayas sila. Aywan ko lang kung nung naandun pa sila sa paradise, hindi ko alam yun kung baka million years sila dun. Kasi walang kamatayan po dun Pero simula nung
tinaboy sila sa paraiso o pinalaya sila sa paraiso, ang computation po dyan, wala pa tayong 7,000 years hanggang ngayon. Wala pa. Ang oldest manuscript na nakikita natin ngayon na nakikilala ng tao o yung nababasa o kaya ay recorded, yung manuscript, yung sulat ay nasa 5,000 years lang. At yun ang pinakamatanda na manuscript na nakakalkal sa lupa o nadidiscovery. Yan ay galing sa Middle East, sa China, at saka dito ata sa mayroon din sa India Opo. At dito sa Mexico. May nakakalkal silang mga manuscript na ang edad ay nasa 5,000 years lang. Opo. Kaya nga, pwede siguro na si Ibat Adan ay wala pang 7,000 years po Ngayon ay, ito po ang nakasulat sa Genesis. By the sweat of your brow, you will eat your bread until you return to the ground, because out of it were you taken, for thus you are, and to thus you shall return. Yan po ang sabi ng Panginoon. Naintindihan ba natin yan? Ay naintindihan po Kahit na balibalik ta rin natin yan, ay maintindihan yan. Ulitin po natin para maitanim sa ating isipan. Ito po ang parusa Opo, na sa iyong pawis manggagaling ang iyong kakainin. Ayan po ang parusa. Kasi nga, ay dati nga, pumipitas lang sila walang kamatayan ang tao noon. At may nagsasabi po na ibang pastor, ay wag ko lang kung totoo. Pati daw yung mga kalabaw wala daw kamatayan yan Opo. Yung mga hayop, mga halaman, wala daw kamatayan noon. Pero parang gusto kong maniwala. Pumasok lang ang kamatayan nung nagkasala na si Ibat Adan. Kaya nga until now, nakasulat po sa Biblia, for until now, the whole creation is groaning until now, sabi niya, waiting for redemption. Pati nga yung mga bituin sa langit, mawawala din yan Hindi ba? Nasa hula po yan. Mahuhulog yan sa katapusan, sa wakas ng panahon. Ang araw ay mapupugnaw. Ang mundo ay magiging uben, hindi ba? Nakahula po yan Ngayon, dito, by the sweat of your brow, you will eat your bread until you return to the ground, because out of it were you taken, for thus you are, and to thus you shall return. Ano bang hindi natin maintindihan yan, hindi ba? Nakasulat na yan, na lahat ng iyong kakainin ay sa iyong pawis manggagaling. Ay bakit naman itong dalawa ay pabaka-bakasyon lang, hindi ba? Kayo po, hindi ba? Pabaka-bakasyon lang, hindi ba? Ayan nga, si Robin Hood Padilla ay ang trabaho lang yan sa Senado ay pakain-kain lang dun hindi ba? Ay baka hindi fitted sa kanya yung trabaho na yan, yung gagawa ng batas. Baka hindi niya alam yan. Able ba siya? Able ba siya na gumawa ng batas? Ay hindi po Hindi ba? Willing ba siya gagawa ng batas? Ay siguro, willing. Able ba? Ay palagay ko hindi. Kaya dapat yan ang gamitin natin sa pagpili ng iboboto. Pero hindi ako naniniwala na ibinoto yan. Hindi ako naniniwala na nanalo yan hanggang ngayon. Kasi nga kung totoong
32,000 yan si Sarah at ito si Kwan ay number 1 yan. Kung totoo yan, ay bakit hindi sila makalikom ng mga tao ngayon para magprotesta? Hindi ba? Kung totoo na mayroong 32 million na bumuto dyan kay Sarah, bakit hindi sila makapag-organize? Oh, puro lang sa balita, puro lang sa Kwan, puro lang sa YouTube. Oh, at mga gabi pa yung mga shooting. Hindi ba? Kasi nga walang mga tao eh. Gabi sinu-shooting. Oh, at mababa. Dapat ang kumukuha ng picture yung drone para sa itaas ay hindi eh. Kasi nga walang tao. Wala. Puntahan po natin ang Epesian. Itataas ko lang po ha. Epesian, ayan po, nababasa nyo, no? Epesian 4 verse 28. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing good with his own hands, that he may have something to share with the one in need. Ayan po, ang linaw po yan, hindi ba? Yung mga nagnanakaw ay wag nang magnakaw. Hindi ba? Oh, yung mga... Okay, basahin po natin isang bisis pa ng English para maintindihan natin. Nakakabit po kasi yung kailangan magtrabaho Kaya ito ang pinili ko. Pero nga ay ang una ay he who has been stealing, nagnanakaw ito Oh, ay ganyan po ang Biblia Ang Biblia po ay diretsahan. Oh, he who has been stealing must steal no longer. Wag na raw, wag nang magnakaw. Sabi ng Biblia, but must work, doing good with his own hands. Oh, gamitin niya ang kanyang kamay. O lahat na, yung kaisipan niya, lakas niya, gamitin niya at magtrabaho siya. Bakit? Ano ang purpose? That he may have something to share or to give. Di ba? That he may have something to share with the one in need. Ayan po. Oh, pwede mong i-share yun. Legal yun na kung pinaghirapan mo yung pagkain na isisir mo, hindi ba? O kabuhayan, o kung ano man yan. O, ganun po ang nakasulat sa Biblia. At hindi po, wala pong pinipili ang Biblia. Lahat po. Ano? Kung nagnanakaw ka, huminto ka na. Hindi ba? O, ay hanggang ngayon, hindi ata maipaliwanag ni Sara Duterte kung sino yun si Mary Grace Piatos, hindi ba? O, ayan po hindi ba? O, Galatians 6:5. For each one should carry his own load. Ayan po nakasulat. O, for each one should carry his own load. Ang ibig sabihin, kung ano yung problema mo, personal na problema mo, ay ikaw ang sasagot dyan. Ikaw ang magdadala dyan. Huwag mong ipadala sa mga tao. Sa buwis ng mga tao. Hindi ba? Ay ang tao nga, bumabayad ng buwis kasi nga, yun ang load nila Oh. Ay pero itong mga anak ng nakasulat po, ang mga anak ng hari, hindi naman nagbabayad ng buwis yan Mga anak ng hari. Aywan ko lang kung naniniwala kayo dyan o hindi. Ay pero nakasulat po yan sa Biblia Tinanong si Pedro hindi ba? Pedro, sandali lang, sabi ni Jesus Christ. Sandali lang, Pedro, sabi niya. Ano sa palagay mo, Pedro? Saan kumukuha ng buwis ang mga hari? Sa mga anak nila o sa mga tao? Ay, sabi ni Pedro, ay sa mga tao po. Sa ang mga anak ng hari, hindi ba bumabayad ng buwis yan? Hindi po. Oh. Alam ni Pedro Noon pa yan 2,000 years ago.
Ay kaya nga ay ulitin lang natin Galatians 6:5, for each one should carry his own load. Ngayon kung may problema sila sa pamilya nila o sa mga personal na bagay nila, ay dapat sila ang gumastos. Wag yung taong bayan ang magbabayad ng buwis at yun ang gagastusin nila. Each one should carry his own load. At ayan po talaga ang yan po talaga ang ang tinuturo ng Biblia Pasanin mo ang iyong cross, ang sabi po sa Biblia, hindi ba? Take up his cross and follow me. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Take up your own cross and follow me. Yung mga disipulo niya ang pinagsabihan noon. Ulitin ko lang for each one should carry his own load. Ay ano bang ibig sabihin yan? Ay kung may problema sila, ay pira nila ang gamitin nila. Hindi yung ipapasa nila sa tao, sa buwis ng tao. Ay nahihirapan na nga ang mga tao, bayad ng buwis, di ba? Nahihirapan na po talaga. Dobli-dobli nga ang buwis Dobli-dobli yung sahod mo, kakaltasan na yon, income tax yun. Ngayon, pagbili mo ng anumang bagay, kakain ka ng bigas o sasakay ka ng sasakyan, ay yung krudo nun, binibili po yan ay naandun na po yung value added tax. Kaya magtatax ka na naman doon. Mabuti sana kung hindi ka bumibili, hindi ba? Bumibili din at ang nakikita ko po, mas mahirap na tao, mas malakas ang konsumo. Opo. Ay simple, mas hirap yan Yung mayayaman, kung minsan may mga giveaway yung mga kumpanya. Alam ko yan. May mga giveaway. Halimbawa, nasubukan ko magtinda ng Nescafe. Nescafe ha? Bibili ako ng 100 karton na Nescafe. Ititinda ko lang yun ng 1 week o 2 weeks. Ngayon, bibigyan naman nila ako ng free na isang karton. Ganun po yun. Kaya libre na ako. Libre na yung konsumo ko. Ganon po. 1 Timothy chapter 6 5 verse 18. Ito po ang nakasulat. For the scripture says, nakasulat po ito sa Deuteronomy. Si Moses po ang sumulat nito. You shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Yun po ang sinulat ni Moses. And the laborer is worthy of his wages. Opo. Sinabi po ito sinulat po ito ni Paul. Kasi nga, maraming sumisita sa kanya ay yung pira ng simbahan ay ginagastos niya. Yun ang ay kasi nga ay ang mga pari kumukuha ng sweldo diyan o ang mga taong simbahan diyan na umaasa at nanggaling pa yan doon sa turo. Yung mga Leviticus po kasi sila ang nag-aalaga ng simbahan. Lahat yan. Sila ang kumakanta, sila ang nagpipreach, sila ang naglilinis. Pero hindi sila nagtatrabaho sa bukid. At wala silang bukid, yung mga Levitico. Opo. Ang trabaho lang nila sa simbahan. Ngayon, ay doon sila kumakain.
Ganun po yan. Doon sila kumukuha ng panggastos nila araw-araw. Iyan po ngayon ay napunta yan hanggang ngayon dito sa practice sa atin. At yun nga si Paul, sinisita nila. Pero ang sabi ni Paul, nagtatrabaho ako, sabi niya. Nagtatrabaho ako, sabi niya. Puwira yung sa pagtuturo niya ng Biblia, nagtatrabaho din siya. Gumagawa siya ng mga tent, nagtatahi siya ng mga tent. Yun ang expertise niya. Ayan po. Pero, kaya niya sinabi ito, kasi nga nagtatrabaho siya sa simbahan eh. Kaya, kinopya niya yung nakasulat sa Scripture. For the Scripture says, sabi niya, hindi ba? You shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Ang ibig sabihin niyan ay yung sa ating kasi kalabaw eh. Pero sa kanila oxen o yung baka ito eh na nagigiik ng palay o kahit na nag-aararo yan, huwag mong busalan. Sabi po ng turo ng Biblia, huwag mong busalan yung baka habang nag-aararo o naggigiik ng palay. Ako po, naabutan ko yun na ang naggigiik ng palay ay mga kalabaw. Inaapakan nila yan. Makatali sila, umiikot. Ayun, kahit na 50 kaban yan, kaya nila. Opo, gigiikin nila yan. Pero mga 3 kalabaw yan. Opo, nakatali. Tapos, paikot-ikot lang sila habang inaapakan nila yung palay. Ganun po yan. Wala pang tracer noon, nung bata ako. Wala pa. Yan, kalabaw ang naggigiik. Pero ito ay, yun nga, kung nag-aararo, hindi ba yung kalabaw natin, kung minsan kumakain po ng damo yan, huwag daw busalan. Ang ibig sabihin, nilalagyan ng takip yung bunganga ng kalabaw. Maliban na lang kung ang aararuhin mo ay yung mga mais. Kasi inaararo rin yan kuminsan yung mais, yun, binubusalan talaga. Kasi kakainin niya yung mais aararuhin para maganda ang tubo, mawala yung damo, aararuhin yan Alam ko po yan dahil lumaki po ako sa bukid. Ang nakasulat po ay, you shall not muzzle an ox. Huwag mo daw busalan yung nag-aararo ng bukid while it treads out the grain. Ay simple, kasama yan sa kasama yan sa bukid yung farm animals, hindi ba? Ayan po. Ay ngayon ay ano bang ginagawa nito ni Aimee at saka ni Robin Hood Padilla? Ay pumunta lang sila doon para suportahan si Digong. Ay personal na po yan Ay bakit suswelduhan yan, hindi ba? Ang swelduhan, yung talagang nagtatrabaho. Ganun nga sa baka doon sa kalabaw na nag-aararo, hindi ba? Do not muzzle an ox while it treads out the grain. Ayan po. At palagay ko ay may natutunan tayo sa mga senior ko na Bible verse patungkol dyan sa paswelduhan ba o hindi na itong dalawa. Ay para sa akin ay kung yan ang nilalakad nila ay huwag na. Hindi ba? Tanggal dapat yung mga allowance nila. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at sana ay dinadalahin ko po sa Panginoon bago ko mag-umpisa ay makasumpong tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.